Hi guys! Hello! Kamusta kayo? Ang video content natin ngayon ay hindi tungkol sa aking mga alaga, hindi rin tungkol sa mga online shopping na mga items na in-order ko or unboxing, hindi rin tungkol sa mga pamamasyal o sa labas, mga joyrides, mga ganon. Ito ay tungkol sa sarili ko, sa kalusugan ko. Yan ang aking health issue na gusto kong i-share para aware din yung aking mga kaibigan, kalala, o relatives para medyo maiwasan nila yung mga dapat iwasan habang maaga pa. Before, as you know, dun sa mga nakakakilala sa akin at nakakaalam, medyo chubby-chubby ang weight ko. Recently, maraming nakakapansin bakit daw medyo pumapayat ako. Hanggang sa ang sabi na nila ay payat ka na masyado. Ang laki ng ipinayat mo. Ang laki ng ibinagsak ng katawan ko, guys, in such a short time. Parang ganun kabilis. Nagtataka ako kasi hindi naman ako nagda-diet. At hindi naman na nga ako nag-exercise. Wala akong iniisip na dahilan para mag-lose ako ng timbang ng ganun kabilis. Until eto nga, more than a week na yata, nang nakakaranas ako ng frequent urination. Tapos yung madalas na pagkauhaw. Now, which is hindi naman ganun dati. And then, hindi ko pa rin masyadong pinapansin. Tapos, padagdag na ng padagdag yung mga signs. Andun na yung nagugutom na ako. Nagugutom ako kahit parang kumain naman ako ng maayos. Tapos, yung katawan ko para siyang nanginginig. Alam mo yun yung pagka may ginawa ka, napagod ka sa ginagawa mo sa bahay, yung ganyan. Parang nanginginig yung katawan mo sa pagod at naghalong gutom. Ganon. Genital itching. May pangangati. Bigla akong nag-research. Nanood ako ng mga videos sa YouTube. Nag-research ako sa Google. Akong idea na kasi nasa family history din naman na baka may diabetes ako. So, inalam ko lahat. Nanood ako. Pati yung mga anong dapat gawin. Although, kailangan ko magpa-check up, magpa-blood test, ganyan. Sugar ko. So, bigla akong binago lahat ang klase ng pagkain ko. Inalis ko yung mga matatamis kasi sobrang hilig ko sa matatamis. Parang kada meal ko, may lunch, dapat right after lunch o kaya dinner, dapat meron akong dessert. So, inalis ko yun. Tapos yung dating, kasi since madalas mag-isa lang naman ako rito sa bahay, bumibili lang ako ng mga pagkaing, yung ready na sa labas. So, rice na lang ang lulutuin ko rito. But now, ako na nagluluto ng sarili kong pagkain kasi hindi ako naglalagay ng masyadong maraming salt. Kasi kung bibili ka nga naman kunyari ng adobo sa labas, di ba usually nilalagyan nila ng sugar yan. So, inalis ko nga yun eh. Kaya ako na mismo ang nagluluto ng pagkain ko. Pati bread. Dati, every morning, kailangan may pandesal, may siyempre, palamanan mo ng peanut butter, napakasarap, di ba? Tsaka, madalas yung coffee ko, 3-in-1, may sugar yon. Ngayon, ang coffee ko, as in black.
wala ng sugar. Inalis ko na rin ang pandesal. Tapos, ang pinaka-bread ko na lang ay yung whole wheat. O hanggat maaari ay walang sugar added. So, binago ko talaga yon. Unang-una kasi, ang inisip ko is mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Lalo na kung financially unstable ka, nag-struggle ka sa sa mga gastusin. So, ayun, I must help myself. Kumakain ako ng more on leafy green vegetables. Kahit na yung dati hindi ko siya masyadong bet talaga. So, yun, madalas ganun ang pagkain ko. Yung ampalaya, kangkong, mga ganun. So, doon ako kumukuha ng tips at advice sa YouTube na mga pinapanood ko. Mga advices na galing sa doktor, mga ganyan. Tapos, exercise every morning. Ngayong hapon, nagpa-consult lang ako sa tamang-tama meron dyan, free consultation dyan sa may malapit sa, tabi lang ng Mercury Drugstore. May free consultation dyan. Humingi lang ako talaga ng vitamins kasi wala akong iniinom na vitamins ngayon. And then this coming Tuesday, ay meron iti-test yung sa sugar level mo. So, win ko yon para malaman ko kung gaano kataas yung sugar ko ngayon na binago ko yung aking pagkain. The reasons na inagad ko at siyempre nag-worry na rin ako is ayoko may nag-aalala. Medyo para sa akin burden yung may mag-iisip, paano ba yan, may sakit o ganun. Sa ngayon, siyempre alam naman natin darating tayo doon, pero ngayon, iniisip ko na wag na muna, hanggat maaari, dapat tulungan ko ang sarili ko. Alisin ko yung mga hindi na dapat sa akin since may edad na rin ako. So, kailangan kong baguhin yun. So, right now, may mga mag-1 week na ngayon na wala na yung frequent na wiwi, na wala na yung mga genital itchiness, na wala na yung kumbaga parang pakiramdam ko nag-normal na. Yun nga lang, parang medyo nag-gain na naman ako ng weight. Pakiramdam ko lang kasi tingin na nila mukhang umu-okay na naman daw ang katawan ko. So, gusto ko lang sana i-maintain yung ganito lang. Hindi na ako mag-gain ng weight. At talagang tatanggalin ko na talaga. Siguro at lifetime na yon yung pagkain ko as in ganun ng ganun pa rin. So, iwas na talaga sa matatamis. At wala na masyadong asin. Sabi naman sa isang YouTube na napanood ko, wag daw matakot sa asin. Maglagay din daw. Pero nalagay naman ako, hindi nga lang kasing dami before. Meron pa nga patis-patis ako pag nagluluto noon. Patimpla-timpla kong patis. Mga bagoong na isda, yung mga ganyan. Now, hindi na ganun. Okay, masarap naman yung pakilasa ko. Siguro dahil kasi medyo nagwo-worry ako dahil ayoko na nga kumain ng mga pagkain na dapat na iwasan. So, nag-share lang ako ngayon para maging aware sa mga iba na huwag nating antayin maranasan o makaramdam ng mga ganyang signs bago tayo magpa-check. So, sa mga bata, pwede nabiburn pa yan yung tsaka, wag na nating antayin na magkaedad tayo bago tayo mag-isip. Yan ang mga nangyari sa akin kasi inabuse ko yung sarili ko. But now, eto medyo binabago natin yung pagkain natin at nagiging so far okay naman. Kaya, nagpapasalamat naman ako at medyo nagno-normal na yung aking pakiramdam. Papatest ko na lang yung blood sugar ko para mabigyan nila ako ng tamang medicines or kung ano man, mga ganun. At saka maging aware na sa lahat ng exercise daily. Noong unang panahon, pagka sinabing may sakit na diabetes, sakit lang daw yun ng mga mayayaman. Pang mayamang sakit lang yan.
Siguro, mga mayayaman lang ang nakaka-afford nung mga time na yon na sa mga ganong klaseng sakit. Kasi magastos nga and all that, you know. And as young as 7 years old or 8 years old, may napanood akong isang video na ganon sa YouTube. Ganong kabata, nag-i-inject na ng insulin. Kaya be aware kapag yung wiwi ninyo mabula, nilalanggam. So, pansinin nyo na ang sarili nyo para medyo magamot agad at maagapan. May kwento ko rin guys kasi naalala ko nung maliit pa ako, yung lola namin, isa to sa mga sakit niya. Siyempre before, hindi naman katulad ngayon na masyado tayong high-tech. Mag-search ka lang, it's just a matter of pindot-pindot. Makaroon ka ng kaalaman, basta't nagpunta ka lang sa Google, or kaya manood ka ng videos sa YouTube. So, lahat ng mga infos na gusto mong malaman, magkakaroon ka ng konting kaalaman. But before that time, yung lola namin, isa yan sa mga sakit niya. So, talagang, kaya ang sakit na diabetes ay hindi yan na simpleng sakit. Siyempre, alam na natin kung ano yung medyo delikadong sakit yan, lalo na kung hindi mo babaguhin ang lifestyle mo at hindi ka magiging aware. Kailan lang yung isa sa mga kamag-anak namin ay namatay sa sakit na diabetes. Unang-una, nabulag siya, nawalan siya ng paningin. Isa yan sa mga komplikasyon ng isang diabetic. Hindi mo aagarin, mapuputulan ng paa. Mga sugat na hindi agad gumagaling. So hindi na yan, marami na nakakaalam ng mga ganyan, na ang ganyang sakit ay sakit ng isang diabetic. Medyo kailangan talaga anuhin natin, ibig sabihin pansin talaga natin, huwag baliwalain. Hanggat maaga, iwasan nyo masyadong ganun, madalas ang pagkain ng mga ganyan. Ako naniniwala kasi ako na yung mga nagiging sakit natin, kadalasan yan ay dahil sa mga pagkain na kinakain natin. Kaya sana habang pwede pa namang baguhin, ay huwag nating dalasan ng pagkain. Medyo i-limit natin at alagaan natin ang ating sarili. Kasi, di ba sabi nga, health is wealth. Ngayon, nagsasalita ako ng ganyan dahil nandito na ako sa ganitong point. At ayun nga, syempre, alam ko, nagkakaedad na ako, kaya medyo hindi siya ganun kalinaw. Yung vision mo, medyo nagbabago na. Pero gawa rin ng YouTube, merong mga eye exercises. Ginagawa ko rin yan ngayon para medyo ma-improve yung aking vision kahit konti man lang. Naniniwala naman ako sa pagka tinulungan mo yung sarili mo, may mga magagawa naman magagawa naman ng paraan. So yung mga ganong klaseng pagka may mga health issue na ganyan, pag-iisipan mo talaga kung paano mo siya mariresolbahan, since ayaw nating bigyan ng alalahanin ng ating mga mahal sa buhay, di ba? Kaya tulungan natin hanggat maaari na para hindi tayo masyadong burden. Yun ang tawag ko burden. Unang-una, syempre, andun magpipray tayo na, ako pinray ko na, Lord, wag mo muna akong ihiga. Kasi, bata pa naman ako, parang ganun. Hindi pa naman ako ganun although wala namang bata o matanda, pagka nagkasakit, magkakasakit talaga. Pero, hanggat maaari, samahan na lang na din natin ng mga prayers, ganyan, and it helps, it works.
Ayun, tapos, ayun na nga, every morning, kahit padahan-dahan, una 5 minutes, 10 minutes, hanggang 30 minutes, the most is 30 minutes, exercise. Malaking tulong. Tapos, yun, magpapacheck nga. This coming Tuesday, magpapacheck up talaga ako ng sugar level ko. Ayun, at kailangan natin ng maayos na tulog. Hindi katulad dati na puyatan, kahit walang tulugan, okay lang yan. Kasi bata-bata pa di ba? Pero lahat kasi yan, pagka ginawa mo ng bata-bata ka pa, parang nag-i-invest ka. Kung anong ininvest mo, makukuha mo yung profit sooner or later. Di ba ganun lang yun? So kaya, mag-invest ka ng maayos, kahit man nagkakaedad, hindi naman ganun kabigat. Hindi katulad ng iba na mabigat agad yung sakit. Pasalamat pa rin ako sa Diyos kasi binibigyan niya, siguro pang gising na rin to binibigyan niya ako ng mga ganito, pero parang warning agad na umaayos naman agad. So, ang pasalamat ko lang is yung magpasalamat na tayo na yung ginigising tayo every morning, malaking pag-asa yun. Yung gigisingin tayo every morning. Ako, pag nagigising ako ng tuwing umaga, pasalamat kagad ako kasi ibig sabihin may pag-asa pa. Di ba? Ganun yun, guys. So, ayun lang ang masasabi ko. Yun lang ang gusto kong i-share na para sa atin na huwag tayo magpabaya. Huwag tayo magpabaya sa sarili natin kasi yan ang lalo na kung wala naman tayong yaman. Ganun. So, yun lang guys. Sana makatulong ito at maging yung tawag nun, yung parang hindi naman warning, yung paalala, para paalala sa atin na huwag natin balewalain kung ano yung mga nararamdaman natin, mga signs, yung mga ganyan. Ibig sabihin lang, baguhin agad natin kung mga mali. Alam nating mali. Kaya tayo nagkasakit ng ganyan kasi mali yung ginawa natin. So yun lang guys, thank you so much at keep on watching my video